Magandang hapon mga batang Maynila, ako po si Mocha Uson at narito po tayo muli sa Yormes Hour. Kasama po natin ang ama ng ating lungsod, walang iba, ang butihing Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ay, good afternoon. Mocha, press na press ka sa television. Salamat po, Icon Clinic. Dr. Eric Yapuangco, Doc Yapi. Kaya ako binanggit yun para mapasalamatan mo naman yung nagpapaganda sa iyo. Salamat Ano po. pangalan niya? Si supporter nyo rin po ito, si Dr. Eric Yapuangco ng The Icon Clinic. Icon Clinic. Opo. Saan naman located? Ay, saan po? Gustong puntahan ng mga Sa followers mga mo. gusto magpa-fresh Oh. sa The Icon Clinic sa may ano po yan, Ortigas. Shoutout na rin po kay Sure. Hair Shop Salon. Nako, kaya pala Ating hair. straight ha. At saka sa Sakura Lounge PH. Ah. Yung po yung sumusuporta sa atin. At of course, for My Smile kay Dr. Steve Mark ng GAOC Dental. Thank you, Yorme. Talagang con todo, Ricardo's. I'm happy for you. And of course, I'm happy for our people. Welcome po sa ating Yormes Hour. Ito po ang inyong lingkod, si Yorme. Kasama ko po linggo-linggo si Mocha Uson upang mag-ulat ng mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Across sa patungkol sa mga buhay-buhay natin dito sa lungsod ng Maynila. At this is our own little way of informing the public of the situation of the city from time to time on top of our regular talk to the people pag may kailangan tayong i-address sa ating mga kababayan. Kaya sa mga nanay at tatay ko, mga batang Maynila at ang aking special mention lamang ay ang mga minamahal kong lolo't lola na nag-i-enjoy ngayon as we speak, Mocha, there is a distribution of the allowance ang ating mga senior citizen galing sa lungsod ng Maynila at allowance ng mga PWD na hustong edad at minor de edad. At siyempre sa mga bayani ng bawat bahay na solo parent. Mahirap magpalaki ng mag-isa sa iyong mga anak. Kaya may special na papuri sa atin sa mga solo parent. Lahat sila ngayon, Mocha, ay nadidistribute ngayon. Almost 476 million this week since January 28, 29, and 30. So, ingat po kayo. At kung kayo nanonood, if I'm not asking too much, please do share this broadcast. Live po tayo dito sa City Hall sa programa ng Manila Public Information Office, itong Yormes Hour. So, kung meron mga katanungan, baka masagot namin ni Mocha, live po tayo. Pamisa-misan titingin si Mocha ng mga commentary. So, maybe meron kayong kahilingan o suggestion. Now, let's start, Mocha. Opo, simulan na po natin. Good news. Dahil po sa inyong gustong talagang ibaba na ang kriminalidad sa ating lungsod at magkaroon ng hustisya ang mga krimen dito. Congratulations, Manila Police District! Dahil po bumaba ang crime rate ng 13% dito po sa ating lungsod ng Maynila. Mocha, pinagpapasalamat ko yan kay General Abad and to the men and women uniform personnel ng Manila Police District. Hindi natin yan magagawa on our own. Of course, successfully, it's a concerted effort of every precinct, PCPs, operating units, and leadership of the famous Western Police District, o mas ngayon ay kilalang Manila Police District. Mamaya, ito, tatlo to, mamaya, ma-update natin ang ating mga kababayan sa mga, sabi ko sa inyo, huwag kayong gagawa ng krimen sa Manila. Maaari kayo nakatakas, panandalian. But we will go after you and iharap namin kayo sa mga husgado.
Mamaya, mamaya may ano tayo sa Special police guest. report. Oo, may special guest tayo. Anyo nga sa'yo. Ano nga sa'yo? Anyo nga Ay, sa'yo. oo nga. Oo, oo, Naku, oo. abangan niyo po yan. Abangan nyo. Anyo nga sa'yo. Ano nga sa'yo? Naku. O, maya-maya Eto po. sa'yo. Ito sa'yo. Oblo. Oh. Yorme, ito po, hindi natatapos ang good news ating lungsod. Dahil nga po, bumababa na ang kriminalidad, nagiging mas malinis na po ang ating lungsod. Abay, mayroong pong 40% increase sa new business permits ngayong January 2026. Yes, nakakatuwa mo ka, no? Patuloy ang pagtitiwala ng mga namumuhunan na bumalik at maglagay ng negosyo sa lungsod ng Maynila. At yan ay pinagpapasalamat ko naman sa ating Direktor Levy Pacundo at sa po ng kanyang mga kasamahan. Naman po kayo mga taxpayers, we'll make sure that your money that you entrusted to the city government will spend properly, efficiently, and it will be brought back to in a form of services sa ating mga mamamayan at sa inyo. At in our own little way also, we'll try to gusto namin the very least maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila para may opportunity para sa lahat. At maraming salamat sa inyong pangunawa at suporta. Magbubuti po kami in our own little way. Thank you. Maraming salamat po. At handang-handa na po ang lungsod ng Maynila para sa anumang sakuna o kalamidad. Kaya kung mas pinalawig ang disaster preparedness ating lungsod, nagkaroon po, Yorme, ng groundbreaking ng Manila DRRM Office Flood Monitoring Command Center sa Santa Cruz. Oo, magkakabahay na sila, Mocha. After so long, no? Dito lang kasi sila nakikipisan sa atin, but we are now building something for them, for all the things that we need to get and gather, no? Data management, monitoring system, so that later on, meron tayong mga magagandang datos na pwedeng magamit para sa policy making and creation of program of governance and addressing social perennial problem with proper data, right solution, and right answer that we can give to our people. Then, ang resulta niyan, walang malulustay o mapapariwara na pananalapi ng taong bayan pagdating sa paggastos ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. So, congratulations to Director Levy, Director Arnel Angeles. Now, having said that, yung mga plano na natin mga 2 months ago about continued effort of your city government to create awareness, kasi minsan pagka sa sobrang dami nating gawain o okasyon, nawawala sa isipan natin na may posibleng mangyari sa buong Metro Manila or what they call the big one. So that's why 2 months ago, I directed Arnel Angeles and his team sa MDRRM to plan. Let's do one big community earthquake drill. And we opted to choose Intramuros area. So the entire Intramuros today, we conducted earthquake drill. Pinakamalaki yan. No? At saka nasubukan na rin natin yung ating Sirena. Yung Sirena that can reach up to 5 kilometer. Kanina, lakas nung pinindot namin And gusto natin i-update, as we promised the people of Manila kanina, we will assess. No? We try to manage 9,287 participants. Maraming salamat sa Intramuros Administration at sa mga sumapi at iba pang ahensya, komunidad, barangay kanina doon sa ating earthquake drill. So with that, we can have a playbook on our CMEX o simulation exercise at nagamit na natin dyan yung panibagong drone, no? Na para sa lungsod. Kasi 3 yung bagong drone natin. 1 is for regular activities, mga events. 2, yung kanina, nagamit natin yung infrared. Yung 3, yung pinakamalaki, yun naman ang gagamitin natin to map out yung Manila, topo, geography, development, and so on and so using AI. Included yung AI dyan. And those data
is doon naman ilalagay sa pinagagawa natin bagong MDRRMO. So, this is a series of activities, series of equipments, tools that later on magagather natin at doon makikita natin visually at ganitong sitwasyon, we may not have a perfect solution or such challenges when big one happen, but at least yung muscle memory ng taong bayan, muscle memory ng mga kawani ng pamahalaan, we continue to, kailangan ma-practice. Ito yung sila Ramon. Ayan. Gamit natin, mga bagong gamit natin, medyo mamahalin po yan on industrial level. Meron tayo dyan Mocha yung tawag dyan, hindi heat seeker ang tawag doon thermal. Yung isang drone dyan, makikita yung tao sa building and so on and so forth. So yan po mga kababayan, congratulations to the MDRRMO family. Walang nangyaring aberya, but we've learned a lot of things, and thank you sa lahat ng participants. Sa buong Intramuros, 9,287 individuals. Wow! Kaya I think we can call it success, or what you call little success. So with that, we can copy now and escalate. Halimbawa, ano yung escalation natin? Let's just say, buong Ermita, Malate, Paco area, mga 100,000 yun. Or maybe somewhere in Tondo, matabing dagat, o paano naman halimbawa kung anong tawag yun, tsunami o tidal wave o kung ano man. So maraming pag-iensayong gagawin, at pinagpapasalamat ko rin sa mga barangay chairman na nag-participate sa kanilang barangay. So mga kababayan, minsan makakaabala po kami, pero hindi namin intensyon makaabala, but what we wanted is to have always put the back of our head, the back of our mind, na posibleng mangyari po yung the big one. Ang paghahanda ay makatutulong sa atin para tayo magre-react bilang individual, bilang gobyernong lokal, at ano naman ang pwede natin mahingi sa gobyernong nasyonal. So, pagpamisa-misa baka maabala po kayo, pero that's for good, good for everyone. Congratulations, MDRRMO. Opo, Yorme, basahin ko lang po dahil nabanggit natin na nakatanggap na po yung ating mga senior citizens. Talaga? Ito, si Ma'am Lorna Pabiona. Sabi niya, Sir Yorme, good afternoon. Nakuha ko na ang aking allowance sa senior. I'm grateful to God to have you as our mayor. Keep it up and God bless. Thanks to taxpayers of the City of Manila. At si Melda Bisillas Johnson, pati po rin yung mga solo parent at PWD. Salamat po, Yorme. Si Dr. Sally Chalan, we always happy to watch both of you live video. Thank you so much po, Mayor. Thank you sa inyo. I'm happy to be of service. Kaya siya na lang po, si Alfredo Balte, maganda po yung sistema na sabay ang bigayan ng PWD, solo at senior, para walang iyakin sa mga comment section at kasi sabay-sabay nakukuha. Hindi. Kaya naman na pagsabay-sabay yan, ay kinakaluwag-luwag po tayo. Katulad po na sinasabi ko, ako naman po laging sabi kasi ng nanay ko at sabi rin ng mga matatanda, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. So that's why, pag ito kaya natin, itong kaya natin. Pag ito kaya natin, ito kaya natin. Huwag po kayo masasanay Basta kung halimbawa meron. Hindi ko po kayo hahayaan na yung parabang mga nangyari sa nagdaan na inilalagay kayo sa hindi kanais-nais na sitwasyon. Hindi po. Pag available, meron, bigay. Pag kinakailangan sabay-sabay, bigay. Kasi po gusto ko naman talaga ay makaluwag-luwag sa inyo. Yan pong mga social pension na yan and everything that we did, it's a very unique for the City of Manila. And we did that during my first term. Dala ng gusto ko talaga na kahit papaano yung aking mga lolo't lola, at pati na rin ngayon mga PWD at solo pair, makaramdaman lang ng, it's not about the money. It's not about the amount. Yung pagmamahal, importansya, pagkilala at pagpapahalaga sa mga particular na sektor, lalong-lalo na sa ating mga lolo't lola. Kasi gusto ko naman maramdaman nila, kahit man lang sa tinagal-tagal nilang namuhay sa mundo,
No, ngayon lang sila nakakita ng gobyerno na patuloy silang nililingon at binibigyan ng palak. And that's the logic behind this type of services. And I'm happy na when you're happy, I'm happy. Oh, parang Wendy's. Yun ba yun? Cindy's. I think this is the place to Tan, be. tanan, tanan, tan. Tanan, 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 tan. This is The place to be. Oh. Kaya masaya ako para sa mga lola na. At PWD Solo parent po, Solo boss, ito parent. na, si Virgilio po. Meron din. Sabi niya, hello po, Yorme, salute. Proud kami sa iyo. God bless you always. Patingnan mo yan, Mocha, bago mo ituloy yan. Ay, oo. Ano to? Mababayaran mo ba yung ngiti na yan? Hindi po. That is priceless. It's not about the money. Tabi natin yung pera. Pero yung ngiting idinulot sa matanda. Diba? Ayan ang ano ko baterya ko lagi. Pag masaya yung mga lolo't lola ko. Ayan, tingnan mo. Hindi yan, kahit anong piso o milyon, hindi mo makukuha ba sa base ang ganyang ligaya. So anyway, I'm just... Kaya nga po, Yorme, nung bumaba po ako at Mm. nag-volunteer na ipaabot yung tulong nyo sa kanila, sabi nila, ay naalala pa pala kami. Nagugulat sabi sila na nababasa yung sulat at naalala sila ng gobyerno. Nagugulat po na, naalala pa pala kami. Alam mo ba, Mocha, di ba the last time we reported here about 17,000, di ba? O ngayon, 19,000 letters na nasagot na. We will continue. Naubos ko na halos yung December, konti na lang ang natitira. Dumating na yung mga sulat ng January. Ang madami-dami na. Parami ng parami po. Marami. na ano po wag ko kayong mawawala ng pag-asa. Basta ulit-ulitin ko po. Pag nakaluwag, arya. Ganun lagi tayo. Ang talo lang, inip. Pero wag ko kayo mainip. Lahat naman yan, sinatsaga ko. Binibigyan ko ng panahon, ng opisina, para matugunan at maibsan yung nararamdaman ninyo. Eh po, ito po. Ayan, Isa na lamang yung po solo dahil parent. yung solo parent, ito, sabi ni Jeng Branja, salamat po Yorme sa payout ng solo parent. God bless you po. Thank you. Siyempre, yun yung mga matatanda. Yung mga apo nila. Ito, dahil nga po hindi lang mga lolo at lola ang ating pinangangalagaan, maging kalusugan ng kanilang mga apo, mga chikiting, dahil po nitong buwan nga po ay inilungsad yung Your Milk. At ito po yung programa ninyong Your Milk, kaagapay ng Batang Maynila sa paglaki, kung saan sa loob ng 90 days, bibigyan ng libreng gatas 3 beses sa isang linggo ang Yes. mga mag-aaral natin sa daycare centers. Okay, stay mo dyan yung data. Mocha, tingnan mo to. Ang intensyon natin ay tugunan yung pag-aaral ng mga nutritionist ng DOH at ng NDA, National Dairy Authority. Ano yung mga pag-aaral nila? Yung dalawang ahensya, sinasabi na nila na merong stunting o malnourishment. Malnourished yung ating mga bata. Sa Pilipinas, that includes Manila. And there is stunting. Okay. So we address that by doing this program. Mangyari ba? Namang problema rin yung NDA na yung magsasaka natin, marami natatapon na gatas. Kasi hindi mo na pwedeng pigilan yung gatas ng baka. So, hindi nabibili. So, binili natin bilang gobyerno ng Maynila through taxpayers' money. Binili natin. Tapos kooperatiba. So, ito po ang suma total niya. Natulungan mo yung farmer na nabibili yung produkto nila. Natulungan mo yung national government na tumitingin sa kanila, which is National Dairy Authority. Natugunan mo naman yung panawagan ng mga espesyalista sa nourishment. Tapos, na-actionan mo yung nutrisyon ng mga bata. Tapos, yung mga nanay at tatay nakatipid ng pera. Pag tinignan mo, ang daming inikutan. Dahil doon sa ginawa ng lokal na pamahalaan ng Luzon. Tingnan mo, 9 days. How many liters? 39,971 liters. 9 days pa lang po yan. Yes, and it's gonna run for 90 days. Mm. The 21,651. Araw-araw,
I'm sorry, every other day. Opo. Your milk. Baka pwedeng yun, matikman din. Oo. Gawin natin ng review. Oo. Pagka umulit tayo, at saka yan palalawakin natin yan. Ihahaba natin yung ating kamay. Nakakapin natin hanggang kaya natin nakapin. Tuwang-tuwa po yung mga bata po, Yorme. Nakita ko rin sa mga TikTok, nagpo-post yung mga nanay eh. Yung mga nanay mismo, minsan tatay nga pag uwi. O, anong dala mo? Your milk. Sabi ng bata. Sige, congratulations to Manila Health Department and Director Doktora Padilla at MDSW, Director J. De La Puente. Keep it up. At sa mga teacher natin sa ating daycare center. Centers. Yan. At dahil nga po gusto nating palawigin ang food tourism dito po sa ating lungsod, sinuportahan niyo po ang vendor kiosks turnover ceremony sa Pasig River Esplanade. Kasi a few weeks ago, I was invited in a meeting in Malacanang with the First Lady and the group managing the Esplanade. At isa sa mga napagkasunduan namin, yung size. Sinare natin yung experience natin kung paano mas magiging maaliwalas ang espasyo ng bawat manininda. Which ginawa naman ni First Lady, no? Natutuwa tayo. So nung nilaunch para ibigay na, kasi makikita mo diyan dati puro tent. Ngayon medyo sturdy, malinis, maayos. So we were invited to the opening of the award of this cart, no? Para makapaghanap buhay sila diyan sa Esplanade. So congratulations to First Lady, to the President, to the IA, and all other agencies. Congratulations. Basta kami, suportahan natin ikabubuti ng tao sa lungsod ng Maynila at pati yung mga dumadakong naghahanap buhay sa lungsod ng Maynila. Yan po. At usapang pagpapaganda po ng ating lungsod, nais po nating pasalamatan ang Bureau of Plant Industry dahil nangako po silang magdodonate ng bamboo plants. Yes, oo. Kasi it became a policy already of the city government that we are going to plant 100,000 easily in the coming months of bamboo trees in the city of Manila to make it more cooler and cleaner air in the city, and hopefully it may cushion the flooding. So ulitin ko, it will not solve kasi may sinabi natin na hindi po nakakasolve ng bahaya, pero nakakatulong mabawasan ng baha or level of water kasi malakas lumagok ng tubig ang bamboo. But definitely it can put shades in the streets of Manila. It can make the area cooler and fresh air for everyone, Manilans and non-Manilans. So yan ang goal natin. But thank you for now to Bureau of Plants family for helping the city. At sa pamumuno po yan ni Director Gerald Glenn Panganiban. Salamat po. Pangkalusugan naman po, Yorme, ginanap po, pinangunahan ninyo ang kauna-unahang Local Health Board for the year 2026. Pwede niyo po ba kaming balitaan kung ano po ang magiging direksyon ng serbisyong pangkalusugan para po sa ating lungsod? Inilatag na natin yung mga priority, equipment and medicine. Sabi ko, doon tayo tutungo ngayon, doon tayo mamumuhunan. Plus, patuloy natin palalakasin yung pagkakatatag ng Baseco Hospital para doon sa ating mga kababayan sa Baseco. So, para sa ating mga health centers, hospital, Equipo, inaprobahan natin, malaki-laking pera, almost 400 million. Mga gamit, iba't ibang uri ng gamit. May malalaki, may maliliit, pero lahat may halaga, may importansya at sa bawat ospital ng lungsod ng Maynila. Yan, kabang-abang po yan. At usapang sports naman po. Uy, napanood ba to? Oo. Uy! Namit nyo ba? Hindi. Abalang-abala ako eh. Ang dami kong ginagawa eh. Naghahabol ako ng mga schedule. Sayang, no?
Sige, kwento mo na. Ayun na nga po, kayo po ay dumalo sa unang araw ng Philippine Women's Open 2026 sa Tennis Center ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate. Yes, we are very happy and humbled and grateful to the World Tennis Association conducting the tournament here in the city of Manila. Congratulations kay Mayor Chanco, ang nang nabotas. Yan ang magaling na mayor na nagano siya namuno halos ayan yung babae yung Onyx o ano yan na vice chairman ng WTA at si Chairman Artes also with us at Senator Bongo dyan at si Mayor Chanco John Ray apakagaling na mayor niyan siya nagasikaso halos lahat yan. Although tuloy-tuloy yan, PSC, Philippine Sports Commission, mga taong gobyerno sa nasyonal, maraming component. Pero ang ponente niyan, kasi personally, nag-request si Mayor Chanco na suportahan. Kaya in our own little way, we supported. But I would like to congratulate him and his team and to the Philippine Tennis Association, to World Tennis Association, at lahat ng mga sponsors. Thank you very much. Kaya lang, naulats kagabi si Si Alex. Ulats yata Talo ba kagabi? O parang ganun But anyway, we're happy to host it. I'm happy nakapanood ka. I'm happy mga taga Maynila nakapanood. Alam niyo po, kaya ako masaya para sa inyo kasi yan, yung tennis world competition. Minsan sa Amerika gagawin, sa Europe gagawin. Mga Pilipino pumupunta pa ron. Ito, nandito sa atin nangyari. Opo, at alam niyo ba, may maraming mga Pilipino ang nakakahiligan ngayon sa tennis dahil kay Miss Alex Ayala, ang ating pambato. Congratulations. We're very proud of you. Win or lose, we're proud of you because I think maaring mali ako, pero sa pagkakaalam ko, first time. And it is first time na nangyari rito dahil kay Ayala. Wow, yun! Yun na nga. Dahil sa isang Pilipino. Go, go, Alex Ayala. We're proud of you. Ito na po, Yorme, ang lingguhang inaabangan natin. Ang infomercial po mula sa ating konsehal mula District 6. Ito po, from Councilor Lou Veloso. Panoorin po natin. Naku, Mayor, nandito na ako sa Divisoria. Abay, ang laki ng pinagbago nito. Napakalinis. At disiplinado na mga vendors dito. Uwi ko yata punta rito meron pang tramya. 1900. Mawalang galang na, Mr. Truman. Bakit? Mr. Truman, abay, hindi maganda yung ginagawa mo. Dapat tingnan mo yung basura tinatapon mo. Dapat, magsimula sa iyong disiplina. Pati sa akin, tayong lahat. Abay, pulutin mo yan at itapon mo sa basurahan. Kung wala kang makitang basurahan, damputin mo at ilagay mo sa bulsa mo. Pagdating mo sa bahay, saka mo itapon. Oo, dadabutin ko pagkatapos kong kumain. Ha? Oo yan, tapos na ako kumain. Dadabutin ko na. Oh no! Oo yan, nadabot ko na. Pakailan merong matanda. Hoy! Nagpaparty ka pa rito? Damuhog to. May mga tao pa palang buhay na ganun? Ayaw, di ba? Ayan thank you very much, Councilor Lou Veloso. And I hope kapulutan natin ang aral, yung mga ganong satire or komedya na may laman. Totoo po yun.
isa sa challenge ng Manila is basura sa dami natin dito, lalo na kung daytime. Ang pamahala naman, hindi naman natigil. Pipilitin ko, kaya natin, gusto natin maging maliwala sa Manila. Pero mas magiging epektibo kapag ang tao mismo ay nakibahagi ng responsibilidad. Or Yes, what you call sir. kusang disiplina. Thank you very much, Lou Biloso. Thank you, Considu. Ito po, Yorme, may bumisita po sa inyo, nag-courtesy call ang Undersecretary ng Department of Agriculture na si Yusek Cheryl Caballero at Assistant Secretary Genevieve Belicaria Guevara, kasama si Manila Political Affairs and Intergovernmental Relations Office Director Sir Ernest Romel Jr. upang talakayin ang pagpapatupad ng Gulayan sa Bayan program sa ating lungsod. Yes, ito ay in line with our lakbay aral sa Singapore. Ano? Unti-unti yan, no? Nililinya na natin, aral Singapore, BPI, DA, now ito na yung high value crop. Tapos nagpunta ako sa Boys Town kahapon. So tapos nakipag-coordinate tayo sa isang company. Maraming mga pag-aaral ngayon, maraming integral parts. At kalaunan, we will present it to the people of Manila on how to produce food in a highly urbanized setting like the city of Manila. Kaya thank you very much. We got the attention of Department of Agriculture and we stated our plan. At saka yung TESDA, kinausap ko rin. Para naman doon sa mga skilled individuals na pwedeng i-train through TESDA. And at the same manner, doon pa rin sa isang programa. Food Security Program. Kasi ito yung ginagawa natin, Mocha. Maaring hindi mo yan maramdaman sa ngayon, no? Maaring maramdaman mo rin, depende sa production natin. Pero we are now creating a playbook for the next leaders, for the next generation, sets of people sa gobyerno na pwede nilang pagkuhanan ng pag-aaral na nagkaroon ng resulta na tungkol sa pagpuproduce ng pagkain sa mismong mga highly urbanized cities like City of Manila for future proofing. Kaya yung value nito is for your sons and daughters, mga anak at apo ninyo sa kalaunan, para meron sila magiging giya at gabay. But for the meantime, kung mapakinabangan natin sa kasalukuyan, then so be it. It's worth the time, it's worth the effort, because food insecurity is number one threat to national security. So in line with that, tayo naman in our own little way, na siya namang kinahiligan ng DA at ng TESDA kahapon kausap. Magandang balita po yan, Yorme. At usapang pang-edukasyon naman po, kayo po ay tumungo sa tanggapan ni DepEd Secretary Sonny Angara upang pasalamatan din po siya dahil sa kanyang suporta para sa inyong mga plano pagdating sa pang-edukasyon ng mga batang Maynila. Natutuwa siya doon sa mga ginawa nating eskwela na 10-story fully air-conditioned public school, elementary and high school. At meron akong tinuturo sa kanya, hopefully, mga shoutout, mga taga-Tondo. Silong ng mag-aaral, pantayog ka namin para sa aming. Yun, yung kanta na yun, yung mga nanonood lang ang nakakaalam anong eskwelahan niya. Yun ang tip. Opo, tuloy-tuloy tayo. Tapos yung pinangako natin magsaysay in a few days, nagkatawan tao na. See you mga bata Sampaloc at of course yung mga taga-Tondo. Kinanta ko na kanina. Ewan ko kung may nanonood dyan, malalaman nila kung ano eskwelahan yung awit na kinanta ko. Thank you very much Secretary Angara, to the our DepEd Secretary and DepEd family at yung bago nating paparating na SDO, Superintendent. Si Lumeda ay mananatiling assistant sa Superintendent ng ating SDO Manila. Sa Lunes, malalaman nyo na po kung sino. Okay po. Ito na po, Yorme, ang ating binanggit kanina
Police report na po tayo. Ito, kabang-abang to ng mga viewers natin. Opo, napanood niyo ba, Yorme, yung nag-viral po na Mm. namotong na MTPB enforcer sa Binondo. Na pinakita yan ng nakuha na ng visor. Mabuti na lang yung netizen, may camera siya. So, hindi makapagsinungaling yung pang-aabuso yung ating MTPB. An hour after that video was posted, tanggal na yung tinanggal na ni Director Dennis Biaye. Nakonyatan na. Nangutong, hindi nakonyatan din siya. Tanggal na po yan. Thank you very much sa Visor. At thank you very much sa ating mga netizen na patuloy kayo nagtitiwala sa lungsod ng Maynila na aaksyonan ang mga pang-aabuso sa inyo ng mga bahagi at empleyado ng pamahalang lungsod. We will not tolerate, as I have said, one strike policy. Ito na po, Yorme, yung sinasabi nating Anyong Haseo. Halika. Koreanong top 6 most wanted person sa kasong rape na tiklo sa NAIA Terminal 1. Ito mga kababayan, si Kim Baek. You're Kim? Sure. How old are you? 49. 49. Oo. Itong si Kim Baek, inisyuhan po ng warrant of arrest ni Judge Marlo Magdosa Malagar ng RTC NCR Branch 19 Manila noong January 12, 2026. Siya rin po ay nasa lista ng top 6 most wanted person district level sa kasong rape. Nahuli po ito sa airport ng ating Manila Police District. So, to the victim, which is Pilipina biktima nito, Yes. na-inform na yung biktima Yes, sir. na nakakalawit na yung suspect. Yes. Ayan po. Tohong. Anong pangalan mo? Fernandez. Ikaw, Villarino? Villarino. Villarino. Ayan. Ito po, buhay po yung suspect. Hindi ba pwedeng ibili na safeguard yan? Sa mga nakakaintindi lang yung ibig ko sabihin. Shout out sa mga kakosa ko dyan sa Tondo. But anyway, for the meantime, I'm happy with the MPD. Whether Banyaga, tayo o sino man. Papapanagot ko kayo sa mata ng batas. Congratulations sa MPD. Sige, dali niyo na yan. Ito po, Yorme, susunod. Wanted na naman po. Top 8 most wanted person sa kasong rape ulit na aresto ng MPD sa Payatas. Diba? Si Albert Malikdem ang pangalan niya. Nagtago to sa Payata. Siya po, nahuli noong 27 sa bisa ng arrest warrant mula kay Judge Maria Cristina Dia Rosario Oceteo ng Regional Trial Court Branch 11, Manila. Yung nangyari November 27, 2025. Ngayon po ay masaya kami at malugod kami na sa mga husgado, mga hukom na nag-i-issue ng warrant na through the leadership of General Abad and the men and women uniform personnel of MPD. Sila po iharap sa inyong sala, ibibigay sa inyo ng pulis at kami naman po, ataya namin na husgado magsabi kung sila may sala o wala. Congratulations sa ating mga pulis. Yes, sir. Lubaton, di ba? Sa Payatas yun nakuha. Sige, mag-ingat kayo. Dalhin nyo na yan. Top 8. Top 6 kanina, top 8. Top 8. Ngayon. Top 2. Yan. Top 2 regional level most wanted person sa kasong murder na sa kote ng MPD sa pamumuno ng Moriones Tondo Police Station ay naaresto po ang top 2 most wanted person sa kasong murder na si Christopher Royso, 51 years old, sa kahabaan ng Patio Tirona Street sa Imus, Cavite noong January 27. Alright. Yung arrest warrant naman mula kay Judge Philip Charles G. Santos ng RTC NCR Branch 45 noong November 4, 2025. Sa kanyang mga nabiktima
ito na po yung suspect. And I hope in our own little way, your city government, ang inyong pamahalaang lungsod ng Maynila at Manila Police District ay makapagbigay o maibsan yung hapdi, sakit na nararamdaman ninyo at makamit ninyo ang hustisya sa mata ng husgado at hayaan natin sila ay magpaliwanag kung sila ba'y may kasalanan o wala. But for the meantime, warrants were issued. I'm happy for the judge and I'm happy for the victim. And I'm proud of Manila Police District, the men and women of MPD. Congratulations. So, dali nyo na kay Bruce. Colonel, alawit nyo ha. Keep it up, pare. See you later. Kaya po, mga kababayan. Shoutout po sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ko naman sa kanila, ayaw nilang makinig. Magbago na kayo ng address. Huwag na dito sa Maynila. Pero okay lang. Talagang hindi namin kayo mapigilan. We'll make sure justice will be, you will be brought to justice in our own little way. May certainty sa Manila. Okay. Yan Tuloy-tuloy po po mga tayo. let's po natin. Oo. Kaya nga po, salamat po at malaking bagay po yun sa pamilya boss kahit na matagal na panahon ay magkaroon ng hustisya. Oh. Kasi hindi naman tayong dalawa para humusga eh. Ang trabaho natin, yung mga manonood, magkaroon sila ng kapanatagan na yung mga umabuso sa kanila ay tinutugon yung trabaho ng pamahalaan na papanagutin itong mga individual na ito. Yun naman trabaho natin. Bubuti tayo mo kapipilitin natin sa tulong ng kapulisyan natin. Makapagbigay ng hustisya, makapagbigay ng kapanatagan, lalong-lalo na sa nanay at tatay. Kasi yung mga anak nila, nasa kalsada, isang gabi, isang umaga, nag-iisa, o kaya yung mga magulang na nanonood naman sa labas ng bansa o sa labas ng Maynila, na kapag dumarako ang kanilang mga mahal sa buhay dito, kahit papaano, hindi tayo perpekto, pero kahit papaano, may kapanatagan sa lungsod ng Maynila. At ito po, Yorme, tuloy-tuloy. Marami po nagmamalasakit sa ating lungsod. Oo nga. Dahil alam nilang... Testa kahapon, no? Paldo tayo kahapon, di ba? Yes po. Kwento mo sa kanila, Mocha. Ito po, good news po dahil nag-donate po ng 463,343 pesos worth of toolkits and training equipment para sa Universidad de Manila at Manila Manpower and Development Center. Kung maalala mo, Mocha, halos every quarter o every 2 months, meron tayong graduation na ginagawa. Yun yung mga skills training ng Manila Department of Social Welfare o yung MDSW. Yan yung pinamumunuan ni J. De La Puente na parang ano po yan, mirror yan ng DSW. Sa National DSW, tayo MDSW. Ngayon, tumulong itong TESDA, ang gaganda ng mga gamit para sa ating mga learners. At the same manner, yan yung sa Universidad de Manila. Congratulations sa President Pelma. At doon naman sa atin, dito sa ating Manila MDSW Training Facility. So thank you very much to TESDA. Thank you very much sa inyo. Katulad ng sinabi ko kahapon, mabasa pa kayo ng ulan. Ang dumami pa kayo. Thank you very much. At meron din pong nag-donate ng medical supplies, Yorme, mula kay J. Mercado and Nanay Norma Mercado from USA. Oo. Thank you very much. Ito'y pinadala kay Rochelle ng Batang Kalye. Kalye. Anting. Si Rochelle Anting. Mga vlogger sa Manila pinadala. Sabi ko kay Cesar, pagpasalamat naman tayo doon sa mga kapwa natin Pilipino sa abroad. Yung pinaghihirapan nilang pera, isinishare sa City Government of Manila. Kaya thank you very much. J. Mercado, Nanay Norma Mercado from US of A.
United States of America. USA. Oh, thank you very much. Sana mabasa din kayo ng ulan. Nako, ito special announcement. Ayan, Mocha. Ito Makinig po kayo maigi. Sayang po yung pagkakataon, ha? O, ito. One day na lamang po mga batang Maynila, huwag niyo na pong palagpasin ang malaking diskwento sa mga magbabayad ng amilyar. At huwag na nating hintayin ang last day of payment or discount dahil hanggang January 31 na lamang po ang ipinairal nating may 10% discount po Sayang. sa real Oo, property. sayang. Abulin nyo na po yan. Malaking diskwento po yan. Last day na, tomorrow. Yep. At syempre, gusto rin natin paalam sa mga nagnenegosyo sa Maynila, in-adjust na po, in-extend na po, February 13, 2026, ang renewal ng inyong business permit and licenses. Pagbabayad ng business taxes and fees. Wala pong surcharges and penalty. Alinsunod sa Resolution number 35, Series of 2026. Ibig sabihin, wala man pong diskwento sa pagre-renew, pero wala naman po kayong surcharge until February 13. Ayan. Para makaluwag sila ng kaunti. May adjustment pa. At Yorme, mabati ko lang ano po, dahil isa po sa ating mga kasamahan dito sa PIO, birthday po niya, Shaira de la Peña. At dahil po dyan, Pakape na naman! Ako, Yorme, nagpa-foods. Basta, nung araw mo ka, Opo. shoutout sa lahat ng mga nanonood na makaka-relate. Pag birthday mo, magpapainom ako! Gano'n nung araw. Opo, eto Añejo Ram. Añejo Ram. Ito po. Saka White Castle Whiskey. Añejo Ram, White Castle Whiskey. Saka Gin Bulag. Yung gin. San Miguel, yung 4 Cantos. Kasi bago naging bilog yung 4 Cantos muna. Correct. At hindi lang po yan, Yorme, dahil nagpa-chicken cordon bleu yan. Salamat Wow. po. Sa Salamat po sa Mandy's Food Services for the food packs kay Miss Ana Vanessa Cañelas at Bel Castro at sa buong Mandy's Food Services catering for the foods na pinahanda po sa ating ngayong araw na ito. Saka panawagan ko na rin yung mga malilit na negosyante na gusto nyong i-promote ang inyong product. Padala nyo rito yung pangalan ninyo, babatiin po namin kayo every week. In our own little way, this is our own little support. Kayo ay matulungan at malaman ng tao kung saan ang inyong tindahan, ano ang inyong tinitinda, o kung kaya nyo, kung nomad ka, at paano mabibili. Wag ko kayo mahiya. Welcome po kayo dito. We'll call it as part of our public service to our business sector. So bukas, Saturday, mga barangay chairman. Ito, ano yun? Ayan po sila. Ayan po si Ma'am Bel Castro. Oh. At Yorme, ito po yung kanilang food packs. Napakasarap Yan. po. Matikman Ito, niyo po nomad ka to. mamaya. Alam mo ba, ito, sunset na to. 280 po. 280. Paldo na. Opo, may ano po yan. Kanin, chicken. Pork sisig. Tapos gulay. Caldereta. Bili mo. 280, tatlong ulam ka na. Sana Steady ka lang. Sa'yo na Nakajeta pa ako. Ayan, tawag sa kanila ay Mandy's Food Services. Salamat maaari nyo po. silang tawagan. Medyo mali lang. Doble vista na ako eh. Ay, ganun po. Kaya nag-a-adjust ako eh. Kaya dati kasi, hindi ako nag-laser. Hindi pa ako qualified. Kaya makakabasa na ako ngayon. Dati kasi kailangan ko tagalin pag malapit dahil pang malayuan lang ako. So ngayon pwede na po. Ayan. Tama. Mandy's JB Food Services. Tingnan natin kung tama. 0964-923-2248. tama po. Viber 0917-135-3534. Tama rin po. Yun. Yorme, anong procedure yan? Hindi, ano lang. Doble vista. Ibig sabihin, may pangmalayuan, may pang... Yung salamin nyo. Kaya medyo... Hindi na ganito ang naninibago pa. pagbasa nyo. Hindi Hindi na napansin. Saka hindi ko na halos tinatanggal. Okay. Ayan, Aldo. Sogbo. Wow. Thank you, Mandy's Food Services. Parang yung di ba, yung bulalo sa laong-lan. Bulaluhan sa Laong Laan. Sarap. Sa Ugbo, sa Tondo. Thank you, ha? Saka yung Fusion Alley. Yorme, may kukwento lang ako. Oh. Last Friday, nasa Fusion Alley kami. Ah. Napakaraming tao. At alam nyo ba, kahit taga Cavite, Caloocan, Bulacan, nagpupunta ng Fusion Alley. Gusto mong mas matinding kwento. Ay, sige po. Simula nung nasimulan natin yan, regulating these things and closing streets in support
and the government went in, the city government, since July 1, maniniwala ka pang marami na naging milyonaryo. Doon sa mga, ano po doon, street foods, mga vendors po doon. Wow. Tingnan mo ha, bibigyan kita ng kwenta. Let's just say, hindi ko napapangalanan. O baka ayaw niyang ipalam. Inumin, Mm. baso, Opo. 40, 40, 50. 50. Oo. Siya'y tumitinda ng mga 400 to 500 cups. A day. Paldong A night. paldo! Anay, Okay. kasi panggabi lang naman Yes. tayo. Opo. Hapon hanggang gabi. Yes. No magka. Ito na po. That is 40. Mura na ha, 40 lang. 40 times 500 ka po. Ano po gawin Let's natin? just say, 20,000 pesos. times 30 days, Times. 600,000. Oh, simple lang ano, pero Paano pa yung mga drinks ganito? lang ito. Drinks pa lang yan. Nomo pa lang yan. Tsaka minimal price na po yung pricing natin, Oo. 50. Natutuwa ako kasi, di ba, masaya ako para sa kanila. Sumunod Wow. sila sa pamahalaan. Kinilala nila yung halaga ng pamahalaan kapag sinuportahan sila. Ilan yun? Grabe. Di ang dami ng milyonaryo Mm-mm. sa kalsadang yaon na tagalungsod ng Maynila. At yung iba ay hindi pa tagalungsod ng Maynila. See? Ganun din nangyayari ngayon sa Malate. Yes, sa Remedios Circle. Yes. Yung ano, gusto nyo bang beer? 80 pesos lang. Happy hour. May banda May pa. banda pa. Saka iba-iba pang pagkain ng buong Malate. Dyan sa Remedios Circle sa Malate. Gusto nyo naman sa Tondo, Tumbong, Ugbo. Yun, sa Tondo, sa Velasquez. Tapos may bubuksan pa tayo sa ano. I-resume natin yung ginawa natin sa Plaza San Lorenzo Ruiz. Ang dami talagang pumaldo. Natutuwa naman. Meron nga isa Palestino eh. Doon sa Remedios. Tuwan-tuwa siya. Nagkaroon siya ng access. Wow. Buong family sila because nagkagera sa Gaza. Nag-migrate sila rito. Nakapaghanap buhay sila. Basta talagang makikinig lang sa pamahalaan. Makapaghanap buhay na maayos. At lagi kong hinihingi, yung kusa naman nilang disiplina. Kasi hindi pwede naghahanap buhay tayo. Tapos babaliwalayin natin yung kalinisan at kaayusan. I'm happy. At totoo ba yung sinasabi natin na naging milyonaryo na sila? Itanong niyo po sila kung magkano, magka ang benta nila isang araw. You multiply it into 30 days and it's been 7 months. Sana all. See? Kung basta po, loobin nawa ng Diyos sa bigyan ako ng lakas ng pangangatawan. Hindi po tayo titigil na paano mapataas ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Hindi tayo titigil na makapag-isip ng mga opportunity. Kaya lamang po kung pamisan-misan hinihingan ko kayo ng ekstrang balikat. At tulungan niyo po kung pamisan-misan atangin yung responsibilidad kasi hindi ko naman po kakayanin mag-isa lang. Pero pumanatag kayo, kami magbubuti po. Pipilitin namin mag-ayos. Bukas, ito na, usaping atang, usaping balikat. Yung mga barangay chairman, hindi ko mo walang baha, okay na tayo. Wala pa hong tag-ulan. Darating po yun, tiyak po yun. Hindi matatapos ang taon tong hindi babagyo, hindi babaha. Karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos na pamayanan, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Bagamat ang talagang solusyon dyan ay flood control na kasalukuyang dinidiskurso pa ng iba't ibang bahagi ng pamahalaan. Pero yan po ang tunay na solusyon, flood control. Abuso lang. I hope they go back to the plan to solve it, yung flooding. But for the meantime, may magagawa po tayo. Mga barangay chairman, 896 barangay, dutin natin ang mga kanal, ang mga eskinita, alisin ang mga basura at maraming salamat sa pakikinig ninyo at pakikiisa ninyo sa panawagan ng lungsod ng Maynila at ng inyong lingkod. At tayo magtulong-tulong tuwing Sabado, gawin nating habit, gawin nating mabuting bisyo ang paglilinis ng ating pamayanan. Yes, sir. Tulong-tulong lamang. Kaya shout out
sa lahat ng mga tumutugon, nagkukusa at tinutupad ang kanilang tungkulin sa kanilang nasasakupang barangay. Good job. Mocha? Ayun po, at dyan po nagtatapos ang ating programa. Magkita-kita po muli tayo sa Friday. Dito lamang po sa Your Mess Hour. Okay, thank you very much, Mocha. Happy weekend. Have a blessed weekend, mga Batang Maynila. At mag-iingat kayo mga batang Maynila, mag-aral kayong mabuti. Sa mga nanay, tatay ko, shout out at special shout out sa aking mga minamahal na lolo't lola. I love you. Jeremy, I love you. Masaya na ako pag masaya kayo mga lolo't lola ko. Mag-iingat kayo at sana po again bilang pangulit nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Magandang araw po't pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat. Manila, first.